Hindi raw papayag si US President Donald Trump na kontrolin ng Iran ang supply ng petrolyo. Kaya ang solusyon niya, patuloy niya itong atakihin. Narito ang Frontline News Abroad. Dumagundong ang pagtama ng missile sa isang gusali sa Beirut, Lebanon. Sa lakas ng impact, nabalot na makapal at maitim na usok ang mga kalsada. Ang pag-atake galing sa Israeli Army na tinatarget ang gusaling kuta umano ng militanteng grupong Hezbollah na alay ng Iran. Kasabay ng pag-atake sa Lebanon, inatake ulit ng Israel ang Iran. Sanib puwersa ulit ang Israel at Amerika dyan. Nagpaulan sila ng airstrike kung saan ginaganap ang pro-government rally sa Isfahan. Nasunog din ang kahabaan ng isang boulevard sa Tehran na malapit sa isang fuel depot na tinamaan ng missile. Gumaganti naman ang Iran sa Israel pero damay ang Gulf countries. Kabilang na ang Bahrain. Nasunog dyan ang Bapco Oil Refinery at isang residential area. Nagpadala naman ng missile ang Australia bilang tulong sa nadadamay na UAE. Nananatili ring nakasara ang Strait of Hormuz alinsunod sa Iranian military. Kaya ngayon, sumisipa na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa buong mundo. Ang National Oil Company ng Kuwait nagkaroon na ng production cut. 20% naman ang itinaas ng produktong petrolyo sa Pakistan. Sa Bangladesh, kinakailangang isara ang mga national universities para lang makapagtipid ang bansa. Ang mga taga-Amerika damay rin sa giyera dahil sumipa na sa $5 hanggang $9 ang presyuhan ng langis. Katumbas po niyan ang hanggang ₱500 kada galon. Sa kabila niyan, iginiit ni US President Donald Trump na mas aatakihin ng bansa ang Iran. I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply, and if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. Ipinagmalaki rin ni Trump na umaangat ang ekonomiya ng Amerika nang dahil sa kanya. Ayon naman sa Iran, patuloy nilang dedepensahan ang kanilang bansa laban sa Amerika at Israel. Sa huling tala, mahigit 1,300 na ang nasawi sa giyera sa Middle East. Pinakamarami sa Iran na may 1,255 at ang Lebanon na nakapagtala ng halos 400. Ayon sa Iranian authorities, karamihan sa nasawi mga sibilyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Tobias, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.